kapag may Diyos kayo sa inyong buhay, ang lahat ng bagay na pinag-uusapan ng salita ng Panginoon, nandun yung kagalakan nyo, nandun yung kauhaw. Amen? Amen. Kauhaw kayo. Kaya nga, na-injure na kayo ng Espiritu ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, Diyos, nang siya nangunguna sa inyong buhay. Kaya ang gagawin nyo, excellent talaga, hindi papalpak. Lalo na yung pinag-repray ng mga teenager eh. Sino sa inyo dito ay 16 years old? Kiko? Okay, 19. Ngayon ka na niya? Sino 16 years old? Wala. Doon sa aking natutunan, dahil doon daw 16 years old, the beginning ng stage of decision making. Tama ba yan? Sorry ma'am, kasi minsan absent ako doon sa class. Nagdi-decide sila kung magpapaligaw o manligaw. Nagdi-decide sila yung gusto nila mangyari na portion o hindi. Kaya doon yung decision making na nagbabago ba ang stage na yan hanggang sa magiging matured kayo, nagkakaroon kayo ng tamang decision. Amin po ba? Yun po yung ginagawa natin ngayon na excellency. Sabi pa ni Paul ulit sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, malapit na po ang matapos. Sabi ko kay Pastor, hati ba talaga ng oras? Mabuti sa, sabi ko, masaklap kung oras ang hatiin natin. Mabuti pa siguro, pera na lang natin. Kasi meron kaming pinag-uusapan sa ito. Lagi kasi tayong biktima na yan. Pag pera ang ating inuuna. Simula nung ako'y bumalik sa ministry, na nag full time ako ulit. Kasi nagawak po ako ng custom broker. Nagkaroon po ako ng business sa Mindanao, sa shipping line. Ako yung nag-handle ng mga export and importation for 14 years. Marami na akong pera. Parang akala ko excellent na ako na hindi ko kasama ang Panginoon. In the twinkling of an eye, gano'ng katagal yun, nawala yung lahat ng kayamanan. At sinikap ko ngayon bumalik sa ministry, iniwanan ko yung mga gamit ko sa Mindanao, iniwanan ko yung sasakyan ko, iniwanan ko yung bahay, iniwanan ko yung mga damit ko. Lumakad ako punta ng Luzon, sa Maynila, sapatos at damit lang. Susunod ako sa Panginoon. Doon po ako pinalo ng Panginoon. Pagkatapos yung pagsunod ko, saka ako muntik mamatay. At na-stroke. Sabi ko, susunod na ako sa'yo, mapatay mo pa ako. Kasama ko si Oy Villami. Namatay si Oy Villami sa katabi ko. Mamamatay pala lahat ng tao. Ayaw ko pa, Lord. Gusto ko pang mabuhay. Talagang nakipagbuno ako. Nabuhay po ako. Naalis yung paralyzed. Kung sana maparalyze ako, naalis. At yung lahat ng gamot ngayon ay binibili libo-libo. Masigit pa sa libo-libo yung binibinta ni Pastor Fitz yung DXN. Ito ang inumin mo, hindi na kailangan yung gamot na masisira. At ang sabi ko, Lord, ayaw kong mamatay kung meron namang rapture. Darating na yata ang rapture. Kasi may mga sign at palatandaan na gaganap na ngayon, yung nationwide, worldwide na crisis, na magkakaroon ng 10 common market, i-handle yung economy ng Europe. Kaya tingnan nyo si De La Paz, hinawakan niya ng pera, dala-dala niya yung Euro branch, gusto niya na. So matutupad mo na yan dahil yung 10 great nation ay nagkaisa na para i-handle lahat yung economy. At yung mga dito sa ating mayayaman, makaisa sila sa mga mag-a-agree, sila si. Dito sa state, ang pinakahuli nag-member ay si Bush. At nagkaroon sila ng covenant, nag-inom sila sa dugo ng bungo. At pag nag-inom doon, hindi na makaalis at magkakaroon na ng power na sila yung mag-handle ng economy ng buong bansa, buong nation. Kapag maganap po yun, may rapture na. Ngayon, hindi pa. Huwag kayo matakot. Kailangan maganap yun. Na hindi pa nag-rapture. Sabi ni Pastor Pete, hindi pa nag-rapture. Nandito pa tayo. Baka naiiwan na tayo. Okay. So, tandaan ninyo, habang nandito tayo sa stage, doon sa mga departure area sa excellency, itong mga stage na ito, stage of ano pa kayo? Anong stage sila? Kasi mga bata. Ito na yung mga stage ng departure. So, hindi mo
maiwasan yan. Darating po yan. Kaya nga meron akong business ngayon, yung St. Peter. Masok ako ulit. Sino gusto ba rin po? Oo? Nakasanib na po kami. Hindi po excellent yun. So, anyway, sumali na naman tayo sa business, pero yung ginagawa naming business ngayon is the ministry of God. Amen. So, kaya sabi ni Paul, renew your mind. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, renewing your life system. Iba na yung ating sistema. Kaya sabi niya, without Christ, sa John chapter 15, you can do nothing. Wala kayong magagawa. Maghiwalay kayo kay Kristo. Kung kayo lang gumagawa ng inyong sariling sikap, patay po kayo. Kaya lagi ako sinasabihan ng aking kaibigan, bawo ka kasi. Bakit? Hindi ka naman magsabi ng I love you. Yung puso ko, bawo na siguro. Pero, maintain yung I love you tuwing gabi lang nasasabi ko. Itong kaibigan ko, araw at gabi, in season or not in season, lagi niya sinasabi sa misis niya, I love you, I love you. Kaya yung misis niya, parang bunot ng pera. Kaya nagugulat ako, nagugulat ako yung misis niya, 2,000, binigay sa akin. Wala ako noon. Ibang-iba ito. Wala namang eskwela yung tinuturo ng gano'n. Excellent talaga ito. Bagaya ko na. Sinasabi ko yung misis ko, I love you. Ang corny mo naman. May lupa na nga. Nangilat pala yung pero sa kanila. Parang malagkit. Missionary, ano na yun? Nasasabi mo pa ba yung... Dapat may kasunod. Anong response? Dapat may kasunod. May kasunod. Ikaw yung nagbibigay. Oo. I love you. Excellent talaga ang nasasabi. Kaya yung salitang intimate na relationship doon sa I love you, ito yung relationship nyo na parents, opposite sex, kailangan maramdaman din yan. Kaya kung hindi nyo makita yan, hindi nakikita at nababanahan sa inyong buhay ang excellency ni Kristo. Amen? Makikita yan eh. Kahit na sa ating sa unang impression ng tao, makikita mo na kung sino yan. Unang impression pa lang. Kaya nung nagkita kami ng mga kaibigan ko, si Kiko, Kiko na naman. Ganun lang siya lagi sa akin. Ayaw ko bakit siya nagugulat pag nakikita niya ng tao. Buhay ko ba? Ang huling tanong niya, buhay ka pa? Sabi ko, talagang mamamatay pala tayo. Pero natutuwa siya pag nakikita niya